Hampastik balang. Pulang mancha. May foil guys. Parang may ugat-ugat siya sa loob eh. Uy! Hapon na nang papunta ako sa lokasyon. Kaya gabi na nang makarating ako doon. At pagdating ko sa lokasyon, ito ang tumambad sa akin. Andito na ngayon tayo sa spot kung saan matatagpuan ang isang bahay na pinamamahayan daw ng mga elemento at tikbalang dito sa Batangas. Kaya tara, samahan niyo kong pasukin ito. Bago pumasok, nagtanong ako sa taga rito para makumpirma kung totoo ang bali-balita dito. Yung mga pamilya tumira dati dyan tayo, kaya sila umalis dahil sa mga paramdam. Marami silang nararamdaman dyan. Lahat ng elemento nandyan. Posibilidad. Yung mga ano dito tayo, kwento nila yung tikbalang ba yun? Meron talaga. Marami rito. Nakaranas din ako ng ngingilaw. Ang nangyayari, habang nanguhuli ka, binubulabog ka. Babatuhin ng tubig, lalabuin bago maghahapayan ng puno. Talaga naganap dito. May namimintol dito. Ang lalaking hipon na laman ng bintol. Nilagay sa lagayan. Pag-uwi, siit lang ng kawayan ang nandoon. Wala na yung isda? Wala na. Puro sitang laman. Yung puno roon, doon lagi naninigarilyo yung kapre. Ang baga noon, ganito kalaki. Tapos nasa itaas ng punong mangga. Ano dyan yung nakatira yung tikbalang na? Baka hindi lang tikbalang, lahat na siguro. Lahat ng elemento nandyan? Posibilidad. Pumasok na ako agad habang hindi pa lumalalim ang gabi. So yun guys, dito na yung bahay. So check natin kung totoo yung mga sinasabi nila dito. Yung kwento-kwento dito. Dito sa harap, sobrang daming gamit ang naiwan. Sobrang daming mga galon ng tubig. Tapos dito, may mga naiwang pang upuan. Yung kisame niya, wala pang sira. Ayan, nakita nyo. Pero wala na yung ilaw niya. Tapos, may mga naiwan pa dito mga sapin. Tsaka mga towel, guys. So, sobrang daming gamit na naiwan dito sa labas pa lang. Ito ata yung parang terrace nila. Didiretso na sana ako sa loob kaso may nakaharang sa pinto nito. Problema ko ngayon, nakasarado yung pinto. So, may nakaharang kasi. Hindi ko alam kung pwede natin pasukin ito. Kailangan natin maghanap ng ibang daan. Baka meron pa dito sa likod. May nakita kong butas sa bintana kaya sinilip ko. Baka sakaling may mahanap na daanan papasok. So ito. Oh my God. Ito sa loob guys. Wala akong makitang pwedeng daanan. Kaya sinubukan ko sa likod. Baka sakaling makahanap. Hanap tayo ng iba pang daanan. Gaging creepy ng buwan guys. Bilog yung buwan. So medyo ano tayo dito. Ingat lang kasi meron akong napansin na kakaibang tunog. Hindi ko alam kung naririnig dito sa mic guys, pero hindi ako sigurado kung ano ito. Pero nanggagaling ito sa loob. Check natin dito, ano kaya meron? Dito sa gilid meron akong nakitang maliit na pathway. Pero biglang nag-iba ang aking pakiramdam. So check natin to. Gaging creepy, tumatayo na yung balahibo ko guys. Meron na pala akong madidiscovering bagay na tugma sa kinikwento ni tatay. Dito meron pang maliit na kubo. So mamaya check natin yan. Pero tumatayo yung balahibo ko, hindi ko alam. Ano to? Oh my God. Ito yung sinasabi kanina. Hampastik balang. Ayan no, may mga tinik-tinik. Kaya pala tumatayo yung balahibo ko guys. Nilalagay daw nila to sa mga haligi ng bahay para hindi daw makapasok ang mga tikbalang. Ito yung hampastik balang guys na sinasabi ng taga rito. Kaya daw nilagyan to ng mga to kasi ginugulo daw yung mga nakatira dito ng tikbalang. Kaya meron to dito. Grabe, pati pala dito guys meron din oh. OMG. So pinalibot talaga siya sa bahay. Ito yung mga hampastik balang na tinatawag nila. So nakapalibot siya sa mga haligi dito. Dito. Taka meron pa dun oh. Yun yung isa oh. What the heck? So check pa natin kung anong meron dito guys. Approaching tayo dito sa may gilid na parte. So kailangan natin magdahan-dahan kasi yung daanan dito guys medyo yan, paslant na siya. So mahirap kasi pag nadulas ka dito, diretso ka sa baba. Napapalibutan na rin pala ang bahay ng mga malalaking puno na pinaniniwalaan nilang bahay daw ng elemento. So dito guys, napapalibutan siya ng mga puno. Ito yung puno na sinasabi ni kuya kanina na pinamamahayan daw ng mga elemento. Shucks, ang lala guys.
Lala nung goosebumps dito. Dito meron pa akong nakitang isang pangontra na naiwan nila. Tao po, tabi-tabi po. Halata dito guys na wala na talagang pumapasok kasi yung mga bunga hinayaan lang dito. Tsaka meron dito na to, mga gamot. Ano kaya to? Dito gamot. Parang may ugat-ugat siya sa loob eh. Yan may ugat sa loob guys. Para saan kaya to? Bakit may ganyan dito? Tapos, yung nakakapagtaka, dito siya nilagay sa gilid ng bahay. Meron pang mga kubo sa gilid nito at hindi nawawala ang kilabot na nararamdaman ko. Kaging lala ng goosebumps ko. Tao po. Sige, approaching tayo dito sa likod. Dito may nahanap akong pintuan na nakabukas. Kagi, ito may daanan guys. Bukas. Yan So try natin dyan pumasok. Kung pwede, tara. So dito guys sa likod, napapalibutan siya ng mga iba't ibang klaseng puno. Pero sobrang lalaki ng mga punong to. So hindi ko alam bakit ako kinikilabutan dito. Pero try natin mag-investigate mamaya kung may masasagap tayong frequency. Pero meron atang hindi natuwa dahil habang nagbibideo, bigla akong may napansin dito. Yan yung bubong nila, medyo okay pa. Tao po. May tumutunog. Yun. Tao po. Ang gal, ano yun? Matay yun yung balik. Yun guys, pasok na tayo para makapag-investigate na tayo. Tara. Kaya nagmadali na ako agad maglibot para masimulan ko na agad ang investigation. OMG. Ito yung kusina nila guys. What the heck? Yung dati siguro may pumasok dito guys. Yan may alak pa dito. Halos wala pang sira ang mga tiles nito. At nang tiningnan ko ang sala, Yung sala nila. Siguro parang dining na rin nila to. Grabe malawak dito guys. So maayos na bahay to siguro dati. Pero ngayon, yung kisame niya bumagsak na. Yan kung mapapansin nyo dyan. Laglag na yung kisame. Siguro itong isang to. Parte siguro to ng kisame. dito sa gitna matatagpuan ang kanilang banyo. Pero nagtaka ako sa mga sign na nakalagay dito. Tapos ito, parang mask. Hindi ko alam para saan to, pero bakit may mga ganito? Hindi kaya ginawa tong quarantine facility? Kasi bakit siya may ganyan? Sa tabi nito may natagpuan akong maliit na kwarto. Tapos dito, ito, meron siyang isang kwarto guys. Check natin kung ano meron. Tara. May mga natirang mga gamit pa. Merong mga bote ng inumin. Ito yung sa galon ng tubig siguro to. Tapos dito, Habang naglilibot bigla akong may narinig na kalabog. yan yung parang sa inumin ata yan. Tapos mga, Nanggagaling ang tunog sa labas. tao po. Tunog dito eh. Kaya tiningnan ko agad kung meron tao. Shit. Ang tunog yun. Wala akong makitang tao sa labas pero may madidiskubre pala akong iba dito sa loob. OMG. Meron dito kandila guys. What the heck? Siguro kasi walang ilaw. Kaya may kandila dito. Tapos dito, what the heck? May foil guys. Lalapitan ko na sana nang bigla akong may narinig ng mga yapak sa labas. Tao po? Dito ako kinabahan dahil baka hindi elemento ang makakasalubong ko dito. Guys, merong foil dito. Ayan merong foil guys. Tapos dito lang sa tabi ko, may kandila. Tapos kutsara dun. So, hindi ko alam, baka may something din dito na ginagawang kakaiba. Pero, check natin yung ibang parte. Hindi ko sure kung para saan yung mga yan. Iba yung nararamdaman ko sa kwartong to. Dilipat na dapat ako pero may bigla na lang. Puchang OMG yun. Kagaling sa labas. Dito na ako mas lalong kinabahan dahil para itong tunog tao at kabayo. So, dito sa harap, to siguro haligi to. Or parang sa sofa or sa higaan. Kasi siya medyo
Po? Nanginginig yung kamay ko. Sa sobrang kaba ko nakalimutan kung may harang palang pinto sa labas. Shit, sarado. Parang may naglalakad sa labas. Palabas na sana ako sa likod nang bigla akong makita to. What the heck? Ito. Nanginginig yung kamay ko. Ano yan? What? Ito, premium. OMG. Kaya pala, ba't ganun dito? Siguro may nagginawa atang testuhan to ah. Tahek, naghalo na ata yung mga negative na nangyari dito guys. Ito po. Nag-decide akong puntahan ng puno sa likod baka sakaling doon nanggagaling ang mga tunog. Tara, explore natin tong kabila kasi meron ditong parang maliit na kubo. So check natin. Tapos check natin tong likod. Tapos try natin mag-investigate kung may masasagap tayong frequency dito sa bahay na to. Tumatayo na yung balahibo ko. So dito kanina, dito ko naririnig eh. Kaso ayaw tumigil yung kilabot ko. Papunta na sana ako nang biglang mangyari to. Tapos OMG. Akala ko white lady yung... Akala ko talaga nung una white lady dahil nakapwesto ito sa mga puno kung saan daw pinamamahayan ng elemento. Ito yung mahirap pag alam mo yung history ng lugar. Kasi yung kilabot tsaka yung kaba mo, minsan hindi mo siya mapigilan dahil dun sa personal bias. Akala ko white lady talaga. Pero check natin kasi iba yung iba yung kilabot din dito eh. Tsaka mabigat. Bukod sa mabigat sa pakiramdam, hindi na rin malabo na pinamamahayan na ng ahas to. Dahil masukal na ang daan at sobrang taas na ng mga damo. Dahan lang tayo kasi baka may ahas dito guys. Gaging lawak dito. Yan no. Tapos may mga siguro lagayan to ng baboy guys. Ayan no dito. Tapos meron pa dito sa baba. Ano kaya to? Check natin. Ay oo nga, lagayan nga ng baboy guys. Yan siya. Tabi-tabi po. Oh my god. Tapos nakaano sa kanya yung puno. Inano na rin siya ng puno guys. Parang tinatakpan na siya ng puno. Iche-check ko sana kung ano pang meron sa baba pero bigla na lang. So check pa natin dito sa baba. Try natin bumaba dito guys. Muntik na akong tumama sa yero na bubong nila. Dito, para silang may rest area ata nila to. Yung baba, kasi dito siya eh. Nasaan dun yung bahay sa taas guys. So, dito, gubat na to. Si ano kaya to? Parang ilog na ata yan ah. Bangin na ata to guys. OMG, padilim na. Paano na yung buwan guys? Laki ng buwan. Bilog pa naman yung buwan ngayon. Kaya rin siguro kinikilabutan ako. So, tara. Check pa natin dito. Pabalik na sana ako sa taas nang bigla ko tong makita. What the heck? Guys, merong pulang mancha. Hindi ko alam kung ano to eh. Pero pula siya guys. Alam nyo naman na siguro kung ano yan. Hinayaan ko lang to at dumiretso na sa likod kung saan ako may naririnig na tunog at kung may mararamdaman ako sa mga puno na nakatayo sa likod ng bahay. Check natin kung anong meron dyan. Dandahan lang tayo. Tsaka ingat tayo kasi medyo matarik yung daan. Baka may ahas na dito. Kasi puro na to damo eh. OMG. Yung ano niya guys, yung puno niya, may mga tinik-tinik ko. Gagi. Delikado to pag tumumba sa'yo to. Habang naglilibot bigla ko may napansin na kakaibang tunog dito. Tabi-tabi po. Kaya meron dito. Yan o. Anong tunog yan? At maya-maya lang, bigla akong nakarinig ng sigaw. Di ko alam kung pick up dito pero merong sumigaw guys. Kaya yun, parang yung babaeng sumigaw. Tapos dito, ano kaya to? Di na kasi makita, hindi ko alam kung ano yung sa baba niyan eh. At ilang hakbang na lang pala, sa bangin na ako papunta. Check natin guys kung abot to dyan.
Oh, OMG. Bangin na pala to. Gagi, bangin na pala yan guys oh. What the heck? Isang hakbang na lang pala. Ano, pababa na pala to guys. Kaya dali-dali akong bumalik para simulan ng investigation. Yoko na, tara na. Try natin mag-investigate guys. Check natin kung may masasagap tayong frequency dito. Hindi ko alam bakit ako dinala dito pero tumatay yung balahibo ko. Yan. Sobrang lala. Yun guys, andito na tayo ulit sa harap. So meron tayo ditong REM pad, meron tayong dead bell, tapos magsi-spirit box tayo. Unang gagawin natin na procedure, maghanap muna tayo ng frequency through EMF. Kung saan papalo yung EMF, dun tayo mag-investigate. Sinubukan ko agad kung meron akong mapipick up na frequency dito sa harap. Dito sa harap, wala siyang napipick up. Wala ring mga kuryente dito. Yan, mapapansin nyo dyan. Open yan. Walang mga kuryente dito or mga poste. So, check natin sa likod kung meron tayong masasagap doon. Try natin ikutin dito sa likod kung meron. Kaya sinubukan ko sa likod kung saan ako may nararamdaman kanina. Yan, dito ako kinilabutan kanina guys. Kaya, check natin. At pagpasok pa lang, meron na agad na sagap ang EMF. OMG. Pumapalo siya dito guys. Ooh. Umiilaw ito pag tinututo ko sa direksyon kung saan ako may narinig kanina at kung saan nakatayo ang mga puno. Yan dito wala oh. Pero pag tatapat ko siya dito. Tumatayo na yung balahibo ko guys. Yan oh. Dito oh. Wala siya pero pag ilalagay mo dito. Hindi stable ang frequency kaya sinubukan kong magtanong kung kaya nito paabutin sa pula. Meron ba akong kasama dito? Kung meron, paabutin mo sa pula. Okay. Try natin mag-investigate dito. Kaya pinwesto ko agad ang dead bell at ang REM pad. Simulan na tayo. Ako si Clint, pwede mong patunugin tong mga gamit na dala ko. Meron tayong REM pad dito, so hawakan mo lang to. Ayan, tutunog yan. Tapos yung dead bell, dito ka dapat hawak, malapit na malapit sa dead bell. So hindi to tutunog kahit saan, dito ka dapat hawak, sobrang lapit para tumunog siya. So yun lang yung gagawin mo. So kung meron ng elemento o espiritu na kasama dito, pwede mong patunugin tong gamit na dala ko. Pili ka lang sa dalawa. Ilang beses ako nagtanong pero wala akong nare-receive na sagot hanggang sa may narinig akong tunog galing sa likod. Shh. Tao po. At maya-maya lang, Kaging creepy. Tao po. biglang tumunog ang REM pad. OMG. Ikaw ba yung nagpatunog ng dead bell or ng REM pad? Ikaw ba yung gumawa ng tunog dito? Pero hindi pa rin ako sigurado dahil baka ang galaw ko lang nadedetect nito. Kung ikaw nagpatunog niyan, pwede mo mapatunogin ulit? Just to confirm lang na nandito ka? Hindi ko sure, baka ako lang yun or what. Hindi tayo sigurado. Pero may tumunog dito guys. Akala ko nung una ako lang ang nadedetect nito. Pero habang nagsasalita ako, bigla ulit itong tumunog. True spirit box, try natin kung sasagot. Pero tumunog siya kanina isang beses eh. Simula nung tumunog yun doon, tapos bigla siyang tumunog dito. Uy! OMG! Ikaw ba yung nagpatunog nun? This time sinubukan kong ilapit ang paa ko kung madedetect niya ang galaw ko. Okay, hindi ako yun guys kasi tingnan mo, malayo ako eh. Malayo tayo dito. Pwede mo bang patunogin ulit yan? Kaya sinubukan ko magtanong kung pwede ko silang kausapin gamit ang spirit box. Okay, kung gusto ko lang kumpirmahin, pwede ba kitang kausapin through spirit box? Isang patunog lang. Pwede mong patunogin yan. Kahit yung REM pad. Gusto niya yung REM pad, guys. Ooh!
hawak or anything. Yan. Kita niyo dito. Wala akong hawak or anything, guys. Tumutunog lang talaga siya. Yun oh! Kaya sinubukan ko mag-spirit box kung may makukuha akong mga sagot. Meron tayong spirit box dito, so try natin silang kausapin through this kung nandito sila. Meron ba akong kasamang spirito o elemento dito ngayon? Dinadala? Hari? Ikaw bang nagpaparamdam dito sa pamamahay na to? Madami. Dito mas lalo kong kinilabutan dahil tugma ang sagot sa mga sinasabi ni tatay kanina. Elemento kayo o espiritu? Hayop? Anong klase yon? Tikbalang ba to? Tikbalang? At nang tinanong ko kung siya ang nagpaparamdam dito, Ikaw ba ang tikbalang na nagpaparamdam dito? Yes! OMG! at maya-maya lang biglang lumakas ang hangin. Shucks, gagi. Grabe yung tayo ng balahibo ko, guys. Lumakas yung hangin, guys. Grabe yung tindig ng balahibo ko. Kaya nagmadali na ako dahil tugma ito sa kinikwento ni tatay kanina. Lumakas yung hangin. Medyo bumigat yung ulo ko, guys. Kaya tara na. Kaya lumabas na ako agad para doon na lang mag-alay ng dasal.